teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
morning, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Thank you, Lord. Happy New Year sa again. lahat. Ay, Lord, salamat. Kami po iyong muling pinasaya at kami iyong pinili upang maging bahagi ng pagpapalaganap na iyong banal na kalooban. Sa oras pang ito, Lord, kami po ay lagi na lamang. Walang magagawa kung wala ka. Empower us with your Holy Spirit. Thank you, Father God. Ikaw ang itataas sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. So, kumusta na ulit kayo dyan, mga kapatid? Alive in Christ. Hallelujah. Parang doon sa birthday ni Sister Teresa. Oo, guys. Oo. Sister. Pray muna tayo. Pray Oo. muna tayo. Sige. Isang prayer pa. Nahilig si Sister Cora ng isa pang prayer. Siguro ay may konting bagabag. Sabi ni Lord, hope. Where you have your hope, there is that peace. And then joy will follow because the God's love is with us. Muli, Ama, sa pangalan po ni Jesus, amin pong itinataas ang iyong karangalan. Kami po'y humihiling na muli na maganap sa amin na iyong kalooban. At kami po ay nagsasabi na kami po'y gamitin mo tulad ng dati na iyong tagapagsalita lamang. Kami mag-decrease, ikaw ang mag-i-increase. At sa pangalan nga po ni Jesus, lahat ng pag-aaral na ito ay magkameroon ng bunga at matanggap na mga pusong matatabang sisidlan ng iyong pangaral. Kami po humingi at nagpapalinis din ng aming mga puso dahil po alam po namin na ang kaaway ay masyadong matuso. Pagkagising pa lamang, meron agad sinisingit na panggugulo. At salamat, Ama, ramdam na po namin ang kapayapaan at kami po ay narito upang kayo nga po ay parangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, again, mga kapatid, salamat sa Diyos. Ano ba? Memory verse of the week. Amen. Muna tayo. Verse of the week. Hallelujah. So, memory verse of the week, sa English, ang pagkakasabi dito ay ganito. Sa Isaiah 43:19, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Sa New King James Version, Isaiah 43 verse 19. Thank you, Lord. Sister At sa Tagalog. Tagalog naman, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Nagaganap na, mga kapatid, ha? Be discernful at be thankful always. So, magandang umaga ulit sa atin, mga kapatid. Narito nga po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At thank you, Lord, ang ating pong pag-aaral, katulad nung kahapon, parang ang tema kahapon ay, new beginning, something new. Talaga pong ito ang ating pag-aaral ay new beginning. Kasi ito po yung pinagdasal. Bago nagbagong taon, kami po yung nagdasal, nag-request kay Lord ng guide. Una sa lahat, ano po ang aming family verse for 2023? 26. 26. Parang pinabalik mo Bumalik. Ginigising lang kita. Amen. Bakit nasabi kong 23? Dahil ang ibinigay sa ating verse for the year ay Ay Psalms 23. Amen. Ang mabuting Kaya pastol. Yun. So, thank you, Lord. Ang mga bata ay natutuwa at nasabi namin ito. At yun nga po, the Lord is my shepherd. Hindi kami makukulang. Kanyang pangako. At sa dulo, nakakatuwa. Only goodness and love will follow us all the days of our lives. And we will stay in the house of the Lord forever. Amen. Yun. So that is answer number 1. Ang pangalawa, Lord, paano po yung aming GMJ?
tuwing Martes, ano po ang pwede nating masimulan sa January? Ang sabi ano nang ito, hindi totoo nagsalita sa Diyos, so huy ikaw. Basta ang sabi sa aking conscience ay start from the very beginning. So the very beginning is Genesis 1, creation. So yun po ang ating topic for today. Napakahalaga po nito sa amin dahil ito po ay nakita ko rin yung aking mga pagkukulang with regards to this noong bago pa ako nasa compete. Kahit nasa compete, meron pang ibig na linawin. Pero before anything else, tulad ng dati, sister, awit muna tayo. It's a beautiful day. Thank you, Lord. Amen. What a beautiful day. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. One more time. What a beautiful What a day. beautiful day. Start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. So, ang ating pong pag-aaral ay halo nga sa Genesis 1. At of course, yung Genesis 2 ay kasama rin po sa creation na lesson. Pero, for the time being, focus po muna tayo sa verse 1 at saka sa 31. And then along the way, makikita po natin yung kabuuan nito. So, ang sabi doon sa Genesis 1, Genesis 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pinagmasdan sa 31, at pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yan ang ika-anim na araw. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 31, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. So ito nga po ang ating pag-aaral. Ang pamagat po dito ay God's Good Creation, a series for January, and most probably baka maka-slide pa hanggang February. This is in the beginning. So saan ako mag-start? Start from the beginning. At it is sa Genesis 1 nga po, 31 to verses 1 to 3. Again, ang mga references po natin dito, yung aming naging suki, si Pastor Ray Fowler, of course yung ating mga napag-aralan na nito sa atin sa Compi, mga personal experience and insight. Thank you, Lord, ha? At ako'y nagagalak at ito'y narating ng ating pag-aaral. So again, mga kapatid, ang sabi ko kanina ay, this is also so personal sa akin dahil nga alam ko okay may pagkukulang with regards to full truth of believing kasi parang orientation nga natin is somehow scientific kaya meron mga agam-agam question. Alam ba nyo na one time may dalawa akong kaibigan na hindi naman nagtatalo, nagpapalitan na ng kuro-kuro. Sabi ng isa, scientific ang kanyang approach, Big Bang, Darwin's theory. Ang sabi naman ng isa, hindi po pwede yan. Hindi yan sinasabi sa Bible. Alam ba niyo, parang lagi naman akong ganun para bagan ako'y referee, para lagi pupunta sa gitna. Nasabi ko na, alam ba niyo na posibleng ang Diyos at saka ang science ay isa? I'm sorry, Lord. Alam kong mali ako.
Hindi ka pwedeng ihalin tulad. So, kanino man o kung ano pa man. Pagkatapos, yun po, so na-correction na yon. Pangalawa pa, noong ito nga ay napag-aralan natin minsan, nasabi ko kay Minister Boy, yung tema na let there be light. At in one day, naganap yun. So, ang isang agam-agam ay, paano mangyayari yun? So, ang nangyari sa akin, sa kababasa ko, nakita ko dun sa 2 Peter 3 na sinasabi doon, but do not forget that this one thing, mga kaibigan, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. So sabi ko kay Minister Boy, siguro ang ibig sabihin na in that day, in one day, sa first day, baka ang ibig sabihin ito ay 10 years. Alam mo, sabi sa akin ni Minister Boy ko, sana hindi ako nagkamali. Sabi sa akin ni Minister Boy, alam mo, pastor, basta sa akin, ako'y doon lang kung sinabi ng word sa Bible. Basta let there be, naganap na agad yun. O, di sabi ko, ay, ako'y doon na rin at nangawag ako. So, by now, doon na nga po ako. So, ito yung mga kailangan ko noon at ito na tayo, ang ating pag-aaral, ay alam ko makakatulong din sa iba dahil ang iba, it's either na katulad ko rin noon o just taken for granted. Okay na, pwede na yan. Hindi naman siguro. Ito kasing pag-aaral natin na ito ay napakahalaga dahil nga ang bawat sinulat sa Bible ay mayroong objective ang ating Panginoon. So this is the first Tuesday of 2026, the first GMJ natin. At it is appropriate na talagang simulan natin to from the very beginning. So, paano ba yun? Bakit hindi ang ginawa ni Lord ay doon ka na agad kina Adam and Eve? Di ba pwedeng mabuo ng kasaysayan? O di kaya naman ay kay Noah dahil kwento na rin, ikaw nang bahala mag-isip. Hindi ganun eh. May pinahihiwatig ang ating Panginoon na there is something na dapat yung malaman. Kaya lamang, kung walang mahabang interpretasyon sa Bible, ayun nga taken for granted. Kaya ito tayo ngayon, ibig lang ipakilala ng Lord sa atin kung sino talaga siya. Siya ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay. Thank you, Lord. So, ano yung ating pwedeng makuha along the way sa ating pag-aaral? Sabi doon sa ating reference, at yun naman talaga ang aking nasa puso din kagad, ang ibig sabihin daw nito ay meron tayong makukuha that will answer the following question. What does it mean that God created all things good? Anong ibig sabihin noon that God created all things good? Ano rin kaya ang ibig sabihin ng what is our place in this world? O ano man ang bahagi natin dyan? Ba't ba sinasabi sa atin yan? And then, how does the fall and mankind sin affect creation? Paano naka-effect ang dating ng kasalanan sa creation at saka sa tao? And as Christian believers at that, how should we view environmental concern? So ito yung mga ating makikita na ibig ipahiwatig sa pag-aaral. How can we know God better through His creation? We must know God. For as long as ipinahihiwatig sa atin, there is this reason why. And at the end of our study, we hope to know and understand where does the gift of creativity come from and how can we use it for God's glory. We are created in the image of God. Creation, creativity is God's one asset. So tayo, meron ding ganong senior sa atin si Lord. We are also must be a creative creation. Yun po ang ating titingnan. Meron nga pala tayong bawat isa ay creative mind, creative spirit. Let's define some phrases dito sa ating binasa. Sa verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi ni Ray Poller, major source natin, these are some of the most significant words in the whole book of Genesis, some of the most significant words in the Bible at that, some of the most significant words ever written. In the beginning, God created heavens and earth. The beginning matters because it lays down the principles and foundation for everything else that follows. History is important. Origins are significant. There is a reason God recorded how our world began, and that reason is that we must know where we came from.
in order to understand our present purpose and place in the world as well as our destination. Talagang binigyan ng Diyos tayo ng knowledge, pero hindi natin kayang abutin yung ibang bagay na nasa kanyang isipan, na dito tayo nanggaling. Kaya nga tayo narito ngayon at yung ating patutunguhan ay makita natin mayroong isang Diyos na naghihintay. It all began from nag-start kay Lord until now, until the end of our time. So, sabi ko nga kanina, pwede namang simulan kay Adam and Eve, pwede naman kay Noah, pero hindi. Ang ibig ng Diyos, lubos natin siyang makilala. Dapat magsimula ang lahat, lalo ang written word of the Lord sa Kanya, hindi kay Eva at kay Adan. Dapat ito ay sa Diyos magmumula. So, again mga kapatid, sa pag-aaral na ito, tatlong mahalagang topic ang ating tatalakayin para i-lead tayo doon sa gusto ng Diyos na maunawaan natin ang Genesis 1, yung God's creation. Unang topic is, it all starts with God. Lahat ay nagsimula sa Diyos. Ang number 2 is God created all things. And number 3, very simple pero ang lalim pala nito, God created all things good. Anong mga ibig sabihin yan? So let's all start. Ang simula ay, all starts with God, Genesis 1, at ang sabi nga ay, in the beginning, God. In the beginning, God. So it must close anything in our mind. Ang simula ay ang Diyos. Wala ka nang pwedeng dapat napuntahan. Kapag hindi natin yan naunawaan at tinanggap ng husay, wala na tayong maunawaan o magyayari pa sa ating buhay. Much better than this. Laging tayo ay maliligaw. Sabi pa rito ay, related dito, meron tatlong philosophical choices available. Pamilyar na tayo dyan, ano? When it comes to the origins of the universe, ano ba yung mga choices na ibinibigay sa atin from the Bible and from our own interpretation? Sabi dito, number 1, God has always existed. Nariyan na ang Diyos nung una pa man. The universe has always existed. Another choice binibigay sa tao. Nariyan na ang universe nung una pa man. Nariyan na ang Diyos nung una pa man. Ngayon, ang lahat ay nariyan na nung una pa man. So, ang pantatlo, something came from nothing. Para bang lahat ay wala. Tapos biglang nagkameron. So, something came from nothing. So, from here, again, the Holy Spirit will help us na maunawa natin ang true meaning of it. Considering option number 1, na sabi ay, God has always existed. Nariyan na ang Diyos nung una pa man. Ang ibig sabihin, that before the world was created, there was God, an infinite, eternal being who has always existed. God has always been, and the world came from Him. This view says that the universe had a beginning where God does not have any beginning. No beginning, no end. Perpetually eternal ang ating Panginoon. Yun naman, choice number 2, that the universe has always existed, nandiyan na yan. Ang ibig sabihin that matter is eternal. Matter, anything that is weight and occupies space. Matter, tayo, mga bagay. Nandiyan yan. At that the stuff of our universe has just always been there. Andyan lang yan. Agad ay nagsimula sa kalat, agad sila. This option is becoming harder and harder to defend these days. Alam niyo kung bakit? Including science, ay tumutukoy at pumupunta na rin sa sinasabi ng Bible. Hindi talaga po pwede na agad ay mayroon maliban sa ating Diyos. Some try to get around that, pointing out to the Big Bang as the beginning of everything. But before you can have a Big Bang, you still have to have something that can go bang. Yun ako noon yung Big Bang. Kasi nga, scientific, so parang katanggap-tanggap. Pero, saan nanggaling yung materialize na yun na nagputok? Meron bang isang, sila na ba ang bahala sa kanilang mga sarili na parang napalagay sa malaking oven at biglang sumabog? Hindi rin po pwede at hindi katanggap-tanggap even sa ating mga simpleng mga tao. So, others try to get around it by saying that our universe has had many beginnings, expanding and contracting over and over again, but that only nagpa-confuse pa sa problema
Paikot-ikot daw lamang, nawawala sa sabog. So, puntahan natin yung patatlong option. Ang sabi doon ay, that something came from nothing. Na itong bagay na ito, biglang dumating from nothing. So, ang interpretation man doon ay, that neither God nor matter is eternal. Including God, He came from nothing. And that is hindi pwedeng katanggap-tanggap at yun ay hindi katotohanan. Sa simula, there was nothing, not even God. And then all of a sudden, there was something. Something came from nothing. Kaya sa tatlong ito, alin sa palagay natin ang pinaka-logical at acceptable sa lahat? Alin ang biblical? Of course, yung una. Ang Diyos ay nariyan na. Yung iba, nilikha. Nilikha lamang ng ating Panginoon. May suggestion nga si Paulere, baliktarin mo ang pag-analyze niyan, pupunta ka doon sa talagang yung choice number 1, ang siyang tunay. Hindi pwedeng magkameron ng isang bagay na walang naglagay dyan. Para yung basic law of the universe. Ano ang basic law of the universe? For example, the law of inertia. The law of inertia, ang isang bagay ay hindi kikilos kung walang magpupush dyan. The law of ano pa napasulat dito? Yung the effect of a force. Ano bang ibig sabihin doon? Ang force daw, there is always a direct and an opposite direct force to move anything. Thank you, Lord. At yung universal gravitation principle, hindi po pwedeng basta ang isang bagay ay pumatak. Pumatak yan, kahit ito'y akala mo weightless, yung feather, yung balahibo lang, yan ay hinihigop ng gravity. Hindi po pwedeng mawala ang isang dahilan kung bakit ang isang bagay ay nangyari o nariyan. Kaya ang ibig sabihin nito, ang lahat ng ito ay nagsimula sa ang Diyos ay nariyan. At siya ang lumikha ng lahat ng bagay. So, salamat sa lahat ng ito. At this point, sabi nga the one true God has always existed and He created the world in which we live. It all starts with God. It all starts with God. So, Sister Cora, pakidiscuss mo nga yung number 2, yung God created all things. God created all things. Okay, thank you, Lord. Yung sa akin naman nga, yung sa part 2, yung God created all things. Sa Genesis 1, verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung word created in verse 1 is a special word in the Hebrew. So that is used only of the creating work of God. So man may make or fashion various items from God's creation, but only God does the special type of creating we find expressed in Genesis 1. Ang ibig sabihin ay only God can use that word. Yes, Creation, created. Hindi pwedeng gamitin ng tao na siya i-create. Ang Diyos lamang ang Halimbawa, pwedeng gumamit. I can build a house, but I cannot create. Pero you cannot create. I Ang see. create talagang word, ang ating Panginoon lamang ay may Nagmula sa karapatan. wala. Yes. Okay, thank you, Lord. Some people get confused over the word heavens in the phrase heavens and the earth. Ibig sabihin, ito ba ang lugar na kung saan naninirahan ang Diyos? Ito yung mga katanungan. Or does it mean the heavens as in the stars in the sky and all the various galaxies in the universe? Or does it mean the heavens as in the sky or atmosphere around our own world? Please take note, hindi alinman dito ang tinutukoy sa Genesis 1 verse 1. The phrase heavens and earth is just another way of saying everything in the universe. Sa Old Testament, Hebrew does not have an actual word for the universe. And so the phrase heavens and the earth is one of the phrases the Bible uses to refer to all things. So, ang ibig sabihin, kahit ang sinasabi ay yung where God is staying, Yes. it covers all of the above, Yes. and everything. And Hindi everything. lamang specific na isang lugar. Yes. Okay? Ito rin ang sinasabi sa Isaiah 44 verse 24. I am the Lord
who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. So again, Genesis 1 verse 1 is telling us that God created all things, that everything in the universe came from God. Every atom, every galaxy, every planet, every star, lahat yan ay talagang ang Panginoon lamang ang nag-create. Isa pa, although Genesis 1 verse 1 is almost likely speaking of the physical universe, anuhin natin, sa New Testament makes clear that God also created all things that exist outside of the physical universe as well. Amen. Ang ibig sabihin, mamaya mababasa yan, no? Yes. Kung ang mga kin-create niya. Pero yung mga physical, bundok, puno, lahat, physical, you can touch it, you can see it. Yes. Pero yung mga bagay na nasa loob niyan, like hangin, init Hindi ng mo araw, pwedeng. kasama din sa kanyang delikha. Yes, kasama din lahat. I see, I see. Walang makakagawa nun kundi talaga ang Panginoon. Amen. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala o pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So God created all things. Everything that is, all came from God. And so the fact that God created all things is important for several reasons. May mga reason ito. Una, it means that God is prior to creation. Bago pa man ang lahat, ang Diyos, nandiyan na ang Diyos. So, bago pa, alikain, nariyan ang lahat, nariyan na ang Panginoon. Sa Psalms 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nililang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Please take note, our God is an eternal God. That is part of His nature. He has always existed, and He always will. God created all things in the beginning because God was already there before the beginning. Again, God is prior to creation. So, yung bago pa ang lahat. May kanta nga tayo dito yun. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay nariyan na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Meron akong inilagay dito isang kanta pa. Sana Mamaya itong na yan. opening song natin eh. Mamaya muna yan. Mamaya na yan. Ituloy muna natin. Baka mawala eh. Pangalawa, ang pangalawa, yung the fact that God created all things means that God is over all creation. Yung siya ang nangunguna. Sa panalangin ni Nehemiah, sa chapter 9, verse 6, Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit na mga langit, ang lahat ng bituin doon, at lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroon. Binibigyang buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan. At sabi rin ni Isaiah sa chapter 45 verse 18, si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at wala ng iba pang Diyos. At doon sa Acts 17:24, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Ang pangatlo naman, yung means that God separate from creation, yung hiniwalay. God created all things means that the universe is not an extension of God, but rather a creation of God. Sa makatwid, we are not to worship the universe or anything in the universe. Worship
is reserved for God alone. Sa Kanya lamang dapat tayo sumamba. Therefore, any kind of idol worship or sun worship or worship of any created objects or any beings ay mali. Dagdag pa rito, any philosophy or religion teaching that God is part of His creation is also wrong. We call that pantheism. Pastor, ano ba ang meaning ng pantheism para masyado nating maliwanag? Pantheism, yung from the Greek word daw yan, ang sabi doon sa pan, ang ibig sabihin doon ay all, lahat. So, ang ibig sabihin ito ay lahat ng bagay ay andyan na. Pati ang Diyos ay pinagsama-sama na. Ang matindi rito ay kapag yung extreme forms of pantheism, that each God is all things and that all things are God, ang mangyayari dito ay God is all things, talagang sasambahin na ang lahat sabay-sabay. Hindi exclusive kay Lord yon. Kaya nga sabi ito, God created all things, therefore He is Lord. He is over all creation. Ang pantheism, pare-parehas kayo. Pag sinama mo yung isa, pwede nang sambahin yung iba. Pantheism. Yung isang obvious na nation na sumasamba, kinikilala ang nature, araw, ang Japan. Kita mo ba yung kanilang Yes, flag? yung kanilang flag ay yung sun. Sun. Pero tayo noon, ganun din halos tayo eh. Yung ating mga ninuno, yung mga anito, yung malalaking puno, yung malalaking bato, yung mga mountain, yan ang sinasamba noon. Kaya hindi po pwedeng magkaganyan. Ang sasambahin mo lamang ay Diyos na lumikha ng lahat ng yan. The Creator, not the creation or the created. So in short, ang pantheism ay talagang ibig sabihin hindi niya tinuturo yung God created all things. Hindi, tinuturo niya basta lahat kay nariyan at kay pare-parehas. Kaya free to worship anyone, anybody dahil nga pantay-pantay, all ang pan. Kaya yun ang isa nating dapat na puntahan din dati. Ano? So, sabi ko kanina may kanta ko. Doon. Okay, sige doon nga. saan ang kanta namin ni Arnold kanina eh. Doon sa tungkol sa God created all things. Sabi dito, si Sister Sally, Oh Lord my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Tayo mo na. Si Minister Jer. Dito. Thank you, Lord. May pinuntahan lang si Brother Arnold. Thank you, Lord. Ha? Oo. Feel ko kasi ito kagabi, ito aking minimemorize. Iginiit ko na. Kaya pala hindi ka Hallelujah. nakatulog. Oh, Kasi Lord, kais my mo sa God. kantang ito. Hindi naman. Oh Lord, my God, You you deserve deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Because you created all things, and I will come worship you. You alone are the God of all creation. You alone are my salvation. Everything came into existence and was created because of your will. Thank you, Lord. Naku, mga kapatid, tuwing makita natin ang mga bituin, ang araw, ang buwan, alalahanin natin, that is the way God write His scripture in the sky.
Kaya agad ay balik. Thank you, Lord. Ikaw ito. Ang ganda ay ikaw. Hindi ito lamang iyong nilikha. Sige. Taon ko naman yung part 3. So, yung isa, part 2 yon. Yung kay Pastor kasi part 1. Ang aking part 2 at part 3. God created all things good. So, sa Genesis 1:31 at saka chapter 2, verse 3. Sa Genesis 1:31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. At sa Genesis 2:3, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at inuring niyang itong banal, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So may isa pa, yung very important thing sa Genesis 1, teaches us about God's creation. Hindi lamang God create all things, but also God created all things good. Makikita natin ito, first of all, in the days of creation, where God brought order in creation, in orderly. Ano ba ang tinatawag na order of creation? Ito yung, sabi nga, merong yung step by step sa pagkalikha. That is yung first thing first. Una sa lahat, there was the creation of the material for the universe. Yun Genesis, physical kanina yes, sinasabi physical. mo. Genesis 1:2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the depth, and the Spirit of God was hovering over the waters. Yun sa Genesis 1:2. Kumikilos ang Espiritong para ito yung sinasabi mo. Hovering, flying. Sister, bago may tuloy, ako lang mayroong ibig i-share na wala akong kasagutan yet. Kasi doon sa verse 2, ang pagkakasabi doon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, huwag kayong malilito kasi ako lang ang nalilito. Parang iniisip ko lamang, yung dilim, nothing there. Pagkatapos, the Spirit is there hovering around. Kagabi, hindi ako makatulog kasi iniisip ko, what is inside that verse 2? Wala akong conclusion na marahil I will magtatanong pa ko sa iba nating mga pastors and all the rest. Hindi kaya ito yung darkness and nothing around. Hindi kaya dito bumagsak ang Lucifer. Huwag kayong malilito. Kaya nyo ako lang malilito. Kasi, isa pang dinagdag ko sa akin hindi kaya kinreate ni Lord ang earth para sa tao upang maging arena na dudurugin ng anak ng babaeng ito ang ulo ni Satanas. Kasi, ang iniisip ko lamang, si Lucifer nauna sa daigdig. So, ang sunod, ang unang pagka-mention sa kanyang kampon, doon na sa Paul, yung pagsuway ni na Eva Tanan. Doon lang nabanggit yan. Please, so huwag kayong pupunta doon sa aking iniisip. Ibig ko lang i-open up ang aking puso para ibig kong magkameron ng katugunan. Sooner or later, katulad namin ni Minister Boy, meron kaming nakukonclude out of by praying sa Holy Spirit. Pero yun ang lagi nang sa aking isipan. So, yung ba'y nangyari na si Satan ay narito na, dun sa dilim na yon, pagkatapos ito ng Holy Spirit, ikaw ay co-correction na magkikreate siya ng isang paraiso para sa beloved na tao.
upang i-challenge ka at durugin ang iyong ulo. Erase muna kung kayo nalilito. Thank Sister, you, Lord. tuloy ka muna. So, iano natin itong sabi nga, step by step. First, God created the light and then separated the light from the darkness. Yun ang step by step, Yeah. the process of The creation. process of creation. So meron siyang day one. Day one nga. Oo. God created the light and then separated the light from the darkness. Kasi nga madilim, Yes. you cannot work anything sa dilim. Kaya ang sabi Yes. na, let there be light. Okay, tama rin. Padalwa, pagkatapos, God made the sky and separated the water under the sky from the water above it. Sumunod dito, God separated the water from the dry land, causing the dry land to produce vegetation. Yun, numadry na, nagsibula na, Nagkahalaman na. meron na ng mga tanim. Mga halaman. Seed-bearing plants and trees bearing fruit with seed in it. Yung may mga buto na. Sunod, God created the sun, the moon, and the stars to separate the day from the night, to serve as signs to mark the seasons and days and years. Then, having prepared the earth and the seas for animal life, God created the creatures of the sea and the birds of the air. Yun, nagkameron ng likain ng Panginoon yung mga isda at mga ibon sa himpapawid. Ang sunod, He created the creatures that live on the land. And ang pinakahuli sa lahat, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ito yung crown of all His creation. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Sister, Lord. ang isang analogy dyan, yung meron kang isang anak, gusto mong regaluhan ng bahay. So, ang ginawa ng God, Creator, inuna niya ang pundasyon, tapos naglagay siya ng mga kailangan doon na physical and material. Pagkatapos nilagyan niyo ng mga other things na kailangan. Kung sa ipino, fully loaded, Fully furnished. fully furnished. Pagkatapos, sa kanya, nilikha yung tao na kanyang pagbibigyan. Mga kapatid, yun yung nasabi ni Sister Cora, medyo sinamarize na lang niya. Inyong basahin yung Genesis 1 at hanggang Genesis 2 verse 1, makikita po niyo yung isa-isa kung anong ibig sabihin noon. Let there be light. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng madilim eh. Posible sa gabi pwede kang magtrabaho, pero there must be a floodlight katulad nito para kayo makapagtrabaho. Pagkatapos ando na yung movement niya sa bodies of water. Yung sa inilagay sa itaas, sa ibaba, yun ang bolt na pinaghiwalayan. And then after that, ang sabi ay yung tubig ay i-separate yung sa isang parte ng land para Sumibol ang mga sumibol ang mga halaman. halaman. And then after that, yung creation naman tungkol doon sa mga pangangailangan na buhay, mga isda, ibon, hayop. Nakakatuwa ito, ha? And continuously, Sobrang mahal na mahal tayo ni Lord. sobrang mahal Pinrovide naman tayo talaga. Pinrovide tayo ni Lord. And it is His complete creation. And it is a good one. Ano? At Thank you, ano Lord. mamamangha ka? Walang kaubusan, di ba? Hindi nauubos ang mga isda sa dagat. Ay, Hindi nauubos hindi. ang mga Oo. ibon sa impapawid. At ang mga halaman, miski namamatay pero muling tumutubo. Di ba? Yes. Kahit pa ang action naman ng tao, that is after the fall, distraction Yes. sa lahat ng pero patuloy pa rin, walang makapigil sa pagsusupply ng mga pangangailangan yan. Ano? Ay, Lord, salamat po sa inyong napaka-hiwagang pagmamahal sa amin. So, let me continue, ha. So, yung pangatlong bahagi, nung sinasabi natin na mga topic na ating pinagtatlo para maisa-isa natin, itong pag-aaral natin ay yung God created all things good. So, it all begins with God. God created all things. But hindi lamang just creation, pero God created all things good. Paano natin ito masasabi? Halimbawa, sa Genesis 1:27, God's creation is good, first of all, because God brought order in creation, yung sinabi mo. It is good because there is an order, a step by step, hindi nakakagulo.
Kumbaga siya ay foundation, pagkatapos ay poste-poste, tapos ay wall, pagkatapos all other vegetation. Please notice that this was a process involving a primary creative act and then a number of individual creative steps along the way. There is a valuable lesson from us in all this because our lives are also in process. Sometimes things do not look good in our lives. But if you are a Christian, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, then you are a new creation in Christ, 1 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago niya lang. Wala nang dati. Sanctification, pwede nang sabihin ito pa rin yun. Sa 1 Corinthians 14:33, God is not a God of disorder but of peace. And God is continually bringing order to our disordered lives. That is why Paul say in Philippians 1:6 that he was confident of this, that who has begun a good work in you will carry it on completion until the day of Christ, Jesus Christ. Brought creation para bagang the order. Ang Diyos ay nagbigay sa atin isang bagay and He will continuously bring it to us. For example, the joy that the Lord give us is a joy that will continuously paakyat ng paakyat, hindi pababa. May spang expression tayong sinasabi. Ang Diyos ay ganito. Ang gusto niya sa atin ay, if you are good now, He wants you to be better. If you are good now, He wants you to be better. Yan ang order of creation. Kailangan, ang sabi ng Diyos ay, dito ka nagsimula, papaakyat kita. Natagpuan kitang kung ano ka man, ikaw ay aking tinanggap, minahal, pero ang gusto ng Diyos, ikaw ay mai-improve. So yun ang unang proof na sinasabi na making things all good. Kung walang order, hindi magiging good, magulo. Kaya nga, God create all things good. God not only brought order to His creation, God approved His work of creation. So merong order, good, tapos inapprovean niya yung kanyang work of creation. At every step along the way, we read the repeated refrain, and God saw that it was good. Siya mismo nagsabi, this is good. Good, good. Parang ganon. So, may approval coming from the Creator Himself. That means not only was each individual step good, but that the process itself was good. And when God finished creating men and woman, we read in Genesis 1:31, God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning. Yun ay ka-anim na araw. God not only approved each individual step in the process of creation, but when He had finished creating, He stepped back and looked at it all and said, it is good. It is very, very good. Laging binabalikan niya, tinitingnan niya, it's very, very good. God put His own stamp of approval on His work of creation. Ang sabi nga dito ay, God has a very high quality standards. Hindi yung basta pwede na yan. So again mga kapatid, we are all created perfect. Perfect in the definition of nothing missing, nothing lacking. Yun nga lang, pagdating ng kasalanan, meron distraction, meron naging pagbabago. So, that leads us to the third part of God creating all things good. God completed His work of creation. There is a process, pagkatapos approval niya that it is good, pero ang patatlo, ang sabi dito ay, He completed His work of creation. Hindi niya iniwanan sa gitna. Yung sinasabi ni Sister Cora, patuloy pa rin yung kanyang pag-create ng pagkain, ng mga isda, pagsibol ng mga bungang kahoy, patuloy pa rin siya. So, ito ay completed the work of creation. I have done job is not a good job. Pag sinabi ni Pastor Alex na, good job, ang ibig sabihin niyan ay completed, finished. Pero pagka walis ay hanggang doon lamang, ay kailangan linisin, it's not a good job. So, sa Genesis 2:1-3 again, sabi ng Diyos ay, nilikha nga ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya 7 araw at itong banal sapagat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. God did not leave anything mid-process. Kumbaga sa ano ay, ito ang dagat.
lalagyan ko ito ng tilapia. Hindi natapos doon. Yung mga kinakain ng tilapia, doon, plankton, hindi yun naging ando na lamang. May lumikha din on, si Lord. Pati yung mga oxygen within the water, si Lord pa rin yun. Si Lord pa rin yun. So, isipin na lang natin, if God had stopped mid-process, it would not have been good. Yung ang kanyang nilikha ay, saan ba sunod kong gagawin? Ano ba nangyari? Saan ako kuha ng pagkain? Parang ganon. Bakit hindi ako makahinga? Hindi nga mid-process eh. Kinumpleto niya ito. If God had left the earth formless and void, that would not have been good. Kung ito'y formless, can you imagine? Sa astronaut, sabi ng astronaut, what a beautiful earth. Yung from the spacecraft niya, nakita niya ng earth of all the planet. It's glowing on different colors. Pagkatapos ay halos ay bilog na bilog. What a beautiful. Nagmula yun sa nothing, flat, all water and dark. Pero kinreate niya to in perfection because always God, ganyan na kanyang ginagawa. Ang ibig sabihin din nito ay, if God had not separated the light from the darkness, that would not have been good also. Kung hindi mo malaman, madilim na ba, uulan na ba, yung kita mo naman yan eh. After so many hours, lulubog ang araw. So yung pattern, yung process, ay patuloy pa rin siya. Pine-perfect niya yon. If God has just created Adam and Eve, ito pala ang reason kung bakit ang sabi natin kanina, pwede namang Adam and Eve siya magsimula eh. Ito pala ang reason. That would not have been good. Ang ibig sabihin nito ay, kung hindi niya inayos lahat, yung kanyang bahay na ipatitirhan kina Adam and Eve, ano yung bahay na yun? It appears like, parang ito'y sementeryo. Walang ka-design. Parang patay yung naroon sa paloob na yun. So, sa halip, pinuli-punish muna niya. Yan siya sabi na, He make the work complete. So, salamat sa Diyos that God brought order to creation. He paused at the end of each step along the way and affirmed the work that He had just done. First day, nagpahinga siya, tiningnan, good. Hindi na tinuloy-tuloy. He's not in a hurry. Though hindi nagpapahinga ang Diyos, hindi na idlip, pero binigyan ng pausing. The following day, ganun na yung kanyang ginawa. Kaya nakakatuwa ang ating Panginoon, no? In perfection. And when God finished His work of creating, He was able to approve it all. Approve. Everything is very, very good. And God was able to look at everything He had made and pronounce that it was all good. He had completed His work of creation, and that in itself was good. So, again mga kapatid, in summary na tayo. Ibig sabihin ay gitna na tayo. These are the beginnings, summary. So, it all starts with God, number one. God created all things. Hindi na dapat yung pagtalunan pa. And God created all things good. Pag ang Diyos ang gumawa, it's always good. And it's going better each day. That is the basis of everything that follows. What is the basis that will help us to answer yung kanina, yung nasa unahan? The question we began with today, questions such as, what is our place in this world? Our place in this world is to preserve, conserve. Kasi entrusted to us eh. Ang pinag-usapan natin, yung physical things and material things. Of course, yung Word of God na binigay din sa atin, yun din ang dapat nating pagyamanin. How should we view the environment? It is God's. Kaya itong environment na to, hindi tayo dapat maging bahagi ng distraction. Yung, ano bang tawag doon sa illegal logging? Naku mga kapatid, dito ha, negosyo ito kaya mahirap din eh. Illegal logging, can you imagine how many years? Saka yung illegal mining. Illegal mining, lahat ng illegal. Yung illegal logging, sister, alam mo ba kung ilang taon bago sumibol yung buto na yon. Tapos ilang taon niya bago lumago to maturity. Yung iba, 100 years eh. And yet, ito basta na lang pinutol because it's worth an amount of money. Ang isa pang nakakalungkot dito, kahit nakita nila yung dumating ang baha, siguro lang, maraming namatay, ay hindi sila na konsensya. Siguro lang, hindi natin basa yung puso ng iba.
At salamat, merong replantation, reforestation. Replanting, yung planting. Oo, hindi rin nasusunod, sister, yun eh. Alam ba ang policy doon sa forestation na ganito? For every tree that you cut, magtatanim ka ng 100. 100 ba, Minister Ali? Baka Dapat magtanim ka. 1 to 10. Hindi kakayanin eh. Kung 1:10 lang, 100 daw eh. Ang itatanim mo muna, nung nagpaputol tayo ng Mahogany. ng nyog, mahogany sa Bulacnin, bago ka bigyan ng permit ng DNR, dapat confirm na ikaw ay may papalit na 100 puno. Meron lang corruption. Yung isang katabi ko doon, nagbayad na lang kasi sabi, kami na ho magtatanim, meron ho kami diyang pananim. Sabi ng mga tao doon sa bureau. Yung kaya itinanim. Kaya mahirap. Anyway, Lord, help us kasi kami tao. How can we know that know God better through His creation? How can we use our creative gods of God's glory? Paano tayo inimpute din ng creativity thing, ha? Tayo creative. Well, anyway, sa ating talagang malapit na tayo magtapos, we must remember that two very profound things happened between the time that God completed His creation and pronounced it good. Very good. Itong dalawang bagay na naganap ay isang good news, isang bad news. Alin ang gusto niyong inahin ko? Hindi pwede kayong mamili kasi mawawala ako sa idea. Ang una ay bad news. Ang bad news nito, dumating ang kasalanan. Sana everything is good eh. Ang ganda sana eh. Halos sabi nga kahapon, halos ay, wala. Pipitasin mo na lang palagi yung bunga. Continually. Yun ha, hindi na yung mauubos. Every season, every month, namumunga yan. So, sin entered the world and profoundly altered God's creation. So Romans 8:20, the creation was subjected to prostration. Because of sin, prostrated ang nangyari. Nabigo ang sang nilikha. Hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot yun ng Diyos, then may nagbigay rin siya ng pag-asa, hope. God's creation is still good, but it has been distorted and defaced by sin. Although we can still see God through His creation, the glass has been dim, tainted, pinalabo, and we do not see it clearly as before. Not everything is perfect and good anymore. Hindi lahat ay naging maganda. Pumangit pa nga ang iba. And man tried to challenge God. Yung mga invention na hindi creation. For example, clowning. Cloning ba yung clowning? Clone. Yung magduduplicate ka ng hayop, tupa. Cloning. Yun. Hindi yung creation. Manufacturing yan. Tao. They tried to clone tayo. Nagkameron ng duplicate. Pero ano bang ibig sabihin noon? It is a robot na ang ibig sabihin yung metal body nito, nag-invento rin ng seems like a flesh. Parang laman, balat. And what is in the mind, hindi yung given by the Lord, by the Spirit, kundi a computer input thing on what to do. Hindi siya pwedeng umalis doon sa lugar na inilagay sa kanya, nag-invento sa kanya. So, what does it mean? Ang isang sabi ng isang manunulat, ang isang ibig sabihin nito, ibig wakasan ng mga atheists na ito, ang tao na nilikha ng Diyos. Ibig i-replace, di ba may mga bubi tayo na naghahari na ay mga robots? Mga robot. Parang ganon. Sa ating mga toll gate eh. Ano bang nangyari sa ating mga toll gates, north and south? Nawawala na yung mga teller doon kasi napalitan na ng automated na UP, ano. Sana nagkameron sila ng okay, parang ganon. Sana nagkameron ng ibang paglalagyan sa kanila kasi ang tao ay tao. Nangangailangan niya ng pagkalingan ng kapwa-tao. So, everything ay pumangit nga at ang buwang kahoy na kinakain mula noon ay wala na. Ang soil, hindi lamang naging matigas at you need to tilt it, kailangan pa rin itong lagyan ng pataba kasi inuubos na rin ang nutrients ng lupa. Hindi katulad yan, sabi si Sister Ria,
Pinuputi na lamang ang mga bunga. And that is endless love. Halos lahat ng puno ay nakatanim sa tabi ng batisan, namumunga sa tamang panahon at nagagamit ng iba na gamot. Parang ganun ang nangyayari sa atin. Climate change, because ng tao ngayon naging abusado, produkto pa rin ng kasalanan na ibinigay sa atin. May lindol, may baha, may lahat. Ang ibig sabihin ay, yun na, because of sin, distorted lahat, nawala lahat yung perfect plan of our Lord. Pero here comes the good news. Anong good news? Anong good news? Dumating si Kristo. Si Kristo ay dumating. At ang lahat ay nagkameron ng kaayusan ulit. Peace with God. Peace with self. Peace with other people. Peace with nature. Yung nature natin pinag-uusapan. Ang tao nagkameron ng peace with nature. Maraming naging programa. Reforestation. Mga greenhouses na ganyan para maraming seeds. At yung mga, pag sinabing cultured na mga pagkain, fish and everything, okay pa rin naman yun, similya pa rin ang ginagamit. Though ang pigs ay manly produced, coming from a created thing ng ating Panginoon. From mais, dinudurog, sinahalo ng konting chemicals, yun ngayon ang feed sa ating mga hogs, sa mga isda. So, dumating si Kristo, eto na, nagkameron na ng kayusan. Pero ang tao ay nanatiling, medyo matigas ang ulo, hindi niya intana ang anong mangyayari kung aabusuhin natin. Kaya, eto nga tayo, hindi rin napigilan. So, ano ang better news? The better news is, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. And together with that, ang ibig sabihin ni, there is now a new heaven and new earth. Yung perfect na creation niya, hindi lamang maulit, kundi mas matindi pa. Dahil kapalingan natin ang Diyos Ama. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yung mga may birthday, O, batiin natin. Sige, batiin natin. Happy birthday kay Sister Michi Jokno, Sister Janet Atienza, Brother Samuel Kiman, Brother Melchor Flores, Sister Sita Basbas, and belated happy birthday kay Brother Joaquin Magpayo. Amen. Amen. Happy anniversary kay Nabani and Sister Jonelyn. Sino At yun? Brother Al and Sister Celi Garcia. Anniversary thank you, pala. Lord. So again, mga kapatid, happy birthday kay Sister Mitzi Jokno, kay Sister Janet Atienza, kay Brother Samuel Kiman, kay Brother Melchor Flores, kay Sister Sita Basbas, and belated happy birthday kay Brother Joaquin Magpayo, kay Sister Tire ng Quezon City, at happy anniversary. Ngayon ba anniversary nila? January, ano ngayon? 6. Ngayon ang January 6. Ngayon ang Epiphany. Happy anniversary 3 Kings kay nga Bunny pala. and Sister Jo And and Brother Al Al. and Sister Celi Garcia. Happy Amen. birthday to all. Thank you, Lord. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy birthday. anniversary. Enjoy your day. Thank you, Lord. Para naman po sa ating repeat new song for the week, composed by Sister Mercy Lalog, hango sa Santiago 1:2-6. God Thank bless. you to God bless you all.
sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Sa pamamagitan ng mga pagsulong, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Balit ang umili ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Second Timothy 2:2, hallelujah. Second Timothy 2:2, praise the Lord. Second Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2, hallelujah. Second Timothy 2:2, praise the Lord. Second Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the